for 2025, 11,199 or 11,200 guys yung unescorted. Right? So meaning, nagkusa na silang umalis, no? Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So meron akong ikwento sa inyo guys, no. Last year kasi sumakay ako ng Uber guys. At ang nasakyan ko is taga-India siya, pero lumaki siya sa UK. Tapos nagpunta sila dito sa Canada and mga 15 to 20 years na silang nandito sa Canada, no. And yung kwentuhan namin is napunta kami doon sa mga kalahi niya na nag-immigrate dito sa Canada. And to tell you honestly, hindi siya masaya, no. Marami siyang reklamo sa mga kalahi niya, yung mga nagpunta daw dito na pasaway naman, kumbaga hindi open to embrace yung mga culture, yung mga rules na nandito. Tulad na lang guys yung nangyari recently kasi nag-celebrate dito ng Diwali, di ba? And dito sa Canada guys, as far as I know, meron lang designated places kung saan ka pwedeng magpaputok ng mga fireworks, 'di ba? Mga ganyan. Dito lang sa tapat namin guys, yung meron kami ritong parking area. Ang daming nagpapaputok dito guys, kahit na alam na natin na bawal, no? Isa lang 'yan sa mga inaayawan ng mga nandito sa Canada kasi may mga nagpunta naman talaga dito na dinadala nila yung culture nila, pero at the same time hindi rin nila nire-respeto kung ano yung culture na meron dito sa Canada. And yan yung napagkwentuhan namin nung Uber driver na nasakyan ko last year, no. At ang sabi pa niya, no, kahit ganun, change is coming daw, no. Ang sabi niya kasi dumagsa daw yung mga nag-i-immigrate dito sa Canada mga 2020 to 2023. Yan naman yung peak eh, 'di ba, no? So, yung mga nag-student visa, yung kumuha ng PGWP, yung mga nag-asylum, yung mga ganyan, no? Sabi niya, pag dumating ang 2025 or to 2026, yung mga visa ng mga yan is may expired, no? Kung ikaw hindi ka talaga eligible or hindi ka, wag nating gamitin yung word na eligible kasi hindi ka naman makakapasok dito sa Canada kung hindi ka eligible eh, 'di ba? Siguro yung mga pumasok dito na hindi naman talaga pinaghandaan or plinano kung paano talaga sila magi-stay dito sa Canada, 'di ba? May mga ganon guys eh. Kumbaga, ang iniisip lang nila is ano yung makukuha nila sa Canada, no? Pero hindi nila inisip din yung long term, no? Which is ano yung pwede rin nilang ibalik sa Canada. In terms of the skill set, no? Kasi kung pinaghandaan mo kung saang province ka pupunta, dapat match kung anong skill set na meron ka. Para naman tuloy-tuloy yung processing mo hanggang permanent residency, pwede kang mag-apply sa PNP, 'di ba? Yung mga ganun. So ang sabi niya, yung mga hindi ready, no? And marami daw talaga sila. Yung mga hindi naman ready and hindi mapapakinabangan yung skill set, no. Most of them mai-expire yung kanilang visa, no, ng 2025. Meron nga tayong nakitang news, 'di ba, na 4.9 million guys ang mai-expired na temporary visa, no. And pag hindi sila nakakuha ng means to stay, syempre, pauuwiin talaga 'yon or uuwi ka talaga, 'di ba? Kasi mawawalan ka ng status dito sa Canada. And ang sabi pa niya, namimiss daw niya talaga yung Canada na nakita niya 15-20 years ago, no? Ibang-iba daw talaga yung Canada ngayon. So, but sabi niya, hindi pa rin daw nawawala yung kanyang hope, no, na makita ulit yung Canada na nagisnan niya. Okay? Anyway, so yan yung pagkikwentuhan natin ngayon. Of course, marami tayong nababalitaan na na may expired ang visa, yung mga ganyan, yung mga uuwi, no? Pero ano yung numbers, no? Kasi ako guys, mahilig ako sa math eh. Mahilig ako sa numbers, no? So pag may mga ganyan, ang question in mind ko is, ilan na ba yung napauwi? Ilan na ba yung target na uuwi, no? Or ilan na ba yung na-process na mga visa, yung mga ganyan, no? So meron akong i-share sa inyo
This is from the Government of Canada website, no? Ito guys, no? Ito yung Canada Border Services Agency or yung CBSA. Ano ba yung CBSA na yan, guys? Ang sabi dito, CBSA is responsible for removing any foreign national who is in Canada illegally as soon as possible. Ayan. So, sila yung agency, guys, na namamahala doon sa mga immigrants or yung may mga visa dito na expired na or yung mga kailangan ng umalis ng Canada kasi wala silang status. So guys, yung removals by region, no? Mag-focus lang tayo guys for 2025 lang, no? Pero yung data na to comes way back 2019 to 2025. So since hindi pa tapos ang 2025, hindi pa ito yung final number, no? So pero makikita na natin dito kung ano yung ballpark ng mga napaprocess ng CBSA for removal dito sa Canada. So, makikita natin dito by region, ang number 1 for 2025 or ang pinakamaraming removal is nanggaling po ng Quebec, no? Sumusunod dyan ang Greater Toronto area. Yan, na merong 4,000 plus. No? So, mamaya guys, ipapakita ko naman sa inyo kung ilan na ba yung nagkusang umuwi, no? Meron kasing numbers dito guys no? And for sure, nakita nyo naman na sa thumbnail. Reason for inadmissibility. Ito daw guys yung mga reason kung bakit nare-remove dito sa Canada, no? Ito guys, napaka-importanting malaman nyo to. Lalong-lalo na yung mga nandito sa Canada at yung mga papunta, no? Ito yung mga iiwasan nyo, no? Ito daw is yung individuals may not be allowed to remain in Canada for number of reasons. Ayan. So, for 2025, ang number 1 guys is yung non-compliance and yung for the refugee claimants, no? Meron yang 10,523. Naging topic na natin yan dito sa channel guys, 'di ba? Yung mga kumukuha ng asylum, no? O yung mga refugee kasi yan kinda na abuse din yan. Yung process na yan dito sa Canada, no? Meron tayong nababalitaan noon na bago mag-expire yung kanilang visa, kumukuha sila guys ng asylum, no? Ayaw nilang umuwi at ginagamit nila yung refugee claim para magstay or ma-prolong yung pagstay nila dito sa Canada. At yan daw yung number 1 so far, no, na reason kung bakit napapaalis ang mga immigrant dito sa Canada, which is yung non-compliance refugee claims, no? Sumusunod dyan is yung non-compliance or yung non-claimants naman. Ito I think is yung may mga problema sa mga papers, no? Kasi meron din akong mga nakikita dito. Halimbawa guys, yung sa PGWP, 'di ba? Kumukuha sila ng PGWP kahit hindi pa ayos yung mga requirements. Halimbawa na lang guys is yung ngayon, para makakuha ka ng PGWP, kailangan mo ng English exam or yung meron tayong IELTS. Kahit na hindi pasado guys. Kasi guys, merong meron siyang required na score para makapag-submit ka ng PGWP para ma-approve ka, di ba? So yung iba kahit nabagsak, sinasubmit para lang magkaroon sila ng status dito sa Canada na maintain status yata yon. Pero syempre kapag na-review yun, what would you expect? Of course, denied. Next daw is yung ano ba yung mga types of removal? Ito guys na-discuss na rin natin yan. So meron tayo departure, exclusion, and deportation. Ito yung pinakamatindi guys, yung deportation order. So kung gusto nyong malaman guys yung mga tungkol dito, meron tayo niyan. Napag-usapan natin yan dito sa channel natin, no? So check nyo lang doon. Pero ito yung pinaka highest siguro, no? Kasi ito guys, these orders permanently bar the individual from returning to Canada. Hindi ka na pwede makarating dito sa Canada, no? Unless nga gagawa ka ng letter or explanation, pero that is subject for approval pa. Okay? And based sa number guys, ito daw yung pinakamarami, no? For 2025, deportation order, nako, no? So kung ang deportation order is yung pinaka-highest, no? Ang ibig sabihin maraming nasasubject
sa ganitong order, meaning malala yung ginagawa nilang issue dito sa Canada, no? So yan, so meron daw tayong 5,991, no? Susunod dyan is yung exclusion order, and last is yung departure order. Ayan. Ito yung sinasabi natin kanina, guys, no? Meron daw two types, no? Escorted and unescorted removal. Anong pinagkaiba nun? So, ang sabi dito, the majority of individuals leave Canada on their own after being ordered to do so. However, in about 10% of cases, officers are assigned to escort foreign nationals out of the country. For 2025, 11,199 or 11,200, guys, yung unescorted. Hindi na kailangan ng CBSA na talagang siguro magpadala doon ng security or ng police, di ba? Para escortan sila or i-process talaga sila for removal. Yun yung the best na scenario, guys. Especially kung meron pa kayong plans in the future na pumunta talaga or magstay dito sa Canada. Kasi sumunod kayo dun sa rules, no? Kasi yan, makikita naman yan sa system kung kayo ay nag-overstay or kayo ba ay sumunod sa process. And last but not the least, guys, ito naman daw yung removal na in progress based dun sa top 10 citizenship, no? So ano yung mga countries or yung mga citizenship ng mga napaprocess for removal? And ang number 1 or yung top 1 po is India, right? Followed by Mexico, US, Haiti, People's Republic of China, Nigeria, Pakistan, Colombia, Brazil, Chile, remaining nationals. Ayan, guys. So, so far, for 2025 daw, the total of 30,733 ang na-process nila for removal or in progress, no? And of course, since hindi pa tapos ang 2025, possible yan, guys, na madagdagan pa, no? Well, I'm happy kasi wala po ditong Philippines, no? And sana sumunod tayo sa process, no? And wag nyo nang hintayin, guys, na ma-expired or may mangyari pa doon sa visa nyo, no? So, as much as possible, maghanap kayo ng mga opportunity na pwede kayong maging permanent dito sa Canada. Sinasabi nga natin, guys, no, nandito na tayo no? So, pumasok tayo dito as a temporary. Wag tayong tumigil, guys, no, na maghanap ng mga ways kung paano tayo magiging permanent dito sa Canada. Hindi po imposible yan. Kung marami nakakagawa, why not you? 'Di ba? So, wag nating sayangin yung opportunity and chance kasi ang daming gustong pumunta dito sa Canada. Kayo na nandito na, no? Marami tayong nakikita kasi, guys, na nagiging relax din, no? So, hangga't hindi kayo permanent resident dito, wag kayong titigil, no? Hindi porke nakakuha kayo ng magandang trabaho, titigil na tayo doon, no? I-secure natin, guys, yung permanent residency natin. Para wala na tayong iisipin, no? Etong mga numbers na to, guys, is just a guide, no, na Canada is making, steps and progress doon sa mga removal. So, this is a legitimate website and numbers dito po sa CBSA or sa Canada government website. So, i-check nyo to, guys, para maging guide and reference nyo. Pero again, hanggat hindi tayo PR, guys, huwag kayong titigil, no? Kaya, guys, napaka-importante dito yung research, no? At kailangan talaga match yung skill set nyo kung nasan kayong province. Okay? So, yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!